Dito na ako sa part 2 mga boss. After ko ma-change oil at magawa itong maingay na air filter housing ni customer. Kung makikita nyo, inilalagay ko na itong bagong air filter ni customer. Tapos sunod kong ilalagay itong cover niya. Ilapat nyo ng maayos siya mga boss. Pag nailapat nyo na, ilagay nyo yung dalawang clip. Tapos yung inlet hose, ilagay nyo na rin. Tsaka nyo higpitan yung clamp nyan. Pag okay na, pwede nyo nang start itong makina. Ayos oh. Isang galaw. Aircon mo. Oh, wala na ng pitik. Hindi na may pitik. Before kasi mga boss, pag nag-aircon si customer, may umiingay dito sa makina. At yun nga ang nakita ko, itong air filter housing niya. Ginawan ko lang yan ng remedyo mga boss kung napanood nyo itong part 1. At dahil nga sa okay na ako dyan mga boss, dito naman ako sa pupunta sa isa pang problema ni customer. Mahina na daw kasi yung buga ng hangin niyan pag nag-aircon siya. Kaya tatanggalin ko itong globe box niya mga boss. Hihilahin nyo lang yan paangat itong globe box. Tapos ilihis nyo yan para matanggal nyo itong buong globe box niya. Tapos dito naman sa cover ng cabin filter niya mga boss, may clip lang yan na naglalak dito sa cover ng cabin filter mo. Bale, itutulak mo lang itong clip dito sa bandang kanan, tsaka mo ngayon hihilahin na itong cover ng cabin filter mo. Ayan na mga boss, tanggal na. Ayan yung clip o, tinulak ko. Ayan, tinuturo ng daliri ko mga boss, ano. Ayun lang, itutulak nyo lang yun. Papasok ka. Dahil sa natanggal ko na itong cover dito sa cabin filter, pwede mo na ngayon hugutin yung cabin filter mo mismo. Ayan mga boss, yung filter niya. Oh. Kung makikita nyo mga boss, grabe na yung dubi nitong aircon filter ni customer. Nung makita niya nga, hindi niya akalain na ganyan sa arome. Dahil nga itong sasakyan niya, 2 taon pa lang ito sa kanya mga boss. At first time niya palang magpalit. Ito na mga boss yung bagong bili ni customer na cabin filter. Ilalagay ko na yan mga boss. May guide naman yan, hindi kayo maliligaw. At itong aircon filter naman, meron naman siyang direction kung paano nyo siya ilalagay. Tinuruan ko na nga si customer kung paano niya tatanggalin itong cabin filter niya. Para pag gusto niyang tanggalin para linisan, marunong na siya. At itong cover ng cabin filter niya mga boss, pinunasan ko ng malinis na basahan yan dahil nga sa grabe rin yung kumapit na alikabok. Sa paglagay niya mga boss, yung tinuturo ko ng daliri ko, may butas dun eh. Itutusok niya lang muna itong cover niya. Pag naitusok niya yan mga boss, tsaka nyo ngayon itulak na lang, maglalak na yan. At dahil okay na, ilagay ko na ngayon itong globe box ni customer. Pero ituro ko muna itong dalawang pagkakabitan mo ng globe box. Yan tinuro ng daliri ko mga boss, ano. Diyan yung isushoot itong ituturo ng daliri ko. Yung parang letter C na yan mga boss, oh. Yan, oh. Yan, yung dalawa na yan, kabilaan. Diyan yung ito atapat yan. Tsaka nyo ngayon siya itutulak pababa pag naitapat nyo na. Pero para hindi kayo mahirapan mga boss, kapain nyo sa ilalim yung pagkakabitan nyo ng globe box. Yan sa baba niya, kapain nyo yan. Kabilaan para sigurado kayong naitapat nyo ng maayos. Pag nakapaan nyo ng mga boss, ipatagilid nyo na tapos ipasok nyo na sa loob itong globe box. Tsaka nyo ngayon itulak pababa para mag-lock. O diba, okay na siya. Pa-start ko na itong sasakyan tapos aircon. Lumakas na hangin yan. Yung malakas todo mga. Ayan, todo na. Ang lakas oh. Siguro yung number 1 ito napakahina na no. Lang. Kasi pag number 1 wala nang hangin oh, wala. Pero ngayon lakas na oh. 'Di ba? Di ba? Barado yung filter kaya ilangan naging dahilan. Dahil sa okay na ako diyan mga boss, balik ako dito sa harapan ng makina para i-final ko naman diyan yung sukat ng langis dito sa makina niya. Pero ipoposition ko muna itong camera ko mga boss para maganda-ganda yung labanan. Automatic na, sir? Nag-automatic na? Pinatay ko na ulit. Oo. Bali, ang ginagawa ko dyan mga boss, inuulit kong i-check up itong filter housing ni customer. Baka meron ako nakaligtaan. Pag okay naman, ipa-switch off ko na itong makina para masukat ko ulit itong langis niya. Muli mga boss, maraming salamat sa panonood. Sana nakakuha kayo ng idea. At kung maaari, huwag nyo naman sanang kalimutang mag-subscribe sa channel ko. At dahil nga sa sinukat ko dito sa dipstick mga boss, kulang itong langis niya. At dahil nga sa hindi ko pa naman isinagad yung pagsaling ko dito sa 3 litro, may natira pang kaunti, isasagad ko na yung mga boss, isasaling ko na ngayon lahat yan. At dahil sa okay na ako dyan mga boss, na ibuhos ko na lahat itong pangatlong langis ni customer, ibig kong sabihin mga boss, itong 2 litro,
nailagay ko na yan lahat, kaya ibinalik ko na itong engine cap niya. Tsaka ako ngayon sukatin ulit itong langis dito sa makina mga boss. Ibabalik ko itong dipstick niya, tapos huhugutin ko yan. At nakita ko mga boss, okay na, naka-full na itong langis niya dito sa dipstick. O di ba mga boss, kung ganitong klase yung sasakyan nyo at kayo ang gagawa, kayo ang magdi-DIY, napakadali lang, makakamenos gastos pa kayo. Kaya ang susunod kong gagawin dyan, syempre naman mga boss, ibababa ko na itong dahil tapos na tayo. Muli, maraming salamat sa panonood.